Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw po sa inyong lahat, at sa umagang ito meron po akong tampok na video sa inyo. Ito po ay yung ako ay pinasok sa isang Seventh-day Adventist member at tingin ko baguhan to. Pero ano siya kana nakipagtalakayan sa akin at i-upload natin yung kanyang mga aming talakayan pero by topic, no? Sa umagang ito ay Bisaya na talakayan kasi hirap magtagalog yung ating bisita. So gusto niya Bisaya. So ito ay nasa Bisaya na talakayan. Ito ay patungkol sa nagtanong siya patungkol doon sa nagganap na debate sa Cagayan de Oro. Ganun pa man, itong talakayan na ito ay sobrang haba kaya kailangan ko siya i-segregate topic for topic. Pero at least ipapaliwanag ko po sa inyo ang bawat nangyari sa naturang episode na ating itatampok mula sa araw na ito. Okay, so ito ay nasa programang Dialogo sa Pagtuo. Kukunin ko na lang doon para segregate ko yung topic for topic para sa inyo. Huwag na po nating patagalin. Simulan na po natin. Okay, kita na. Okay bro, sa may mo gusto pangutan na diyan ta bro? May hapon di ay to. Hapon dara. Nga po sir, madungog, maklaro ko na kung tingog na ako bro, kaya kung microphone ani, kay naras camera kung microphone. Klaro ako tingog na ko? Loud and clear bro. Okay. Loud and clear. So ahead bro, pangutana bro, sa'yo mong gusto ipangutana. Ang ako rang unang pangutana nga ni sulod sa akong nauna. Katubang pag debate ninyo atong niagi nga debate. Cagayan? Mao to. Sige, go ahead. Ang akong pangutana bro, kinsa man tong mga erehes bro nga sa topic ninyo nga gipamatay sa ato nga panahon. Irehes sa topic namo nga gipamatay sa atong panahon? Ato ba nga nang lotos ang Roman Church ang panahon ato nga kuan ba nga gipanglutos bitaw ang Kristiyano? Kinsa man to ang mga erehes ato? Wala may nahitabo bro nga ang Roman Church milotos sa mga Kristiyano. Wa may nahitabo nga ingon ana sa kasaysayan sa kasang nga nabasahon. Nya nganong nga magsore ang inyong papa sa Roma nanungod ato nga mga panghitabo. Okay, ngayon nindot. Tungod kay di man gyud malikayan nga niadtong panahon na ang Katoliko man gyud nagsumbong sa gobyerno. Hinani man gud ni ang Inquisition, ang kahulugan sa Polo Inquisition, investigaran sila. Unyag makumpirma sila nga erehes, for example, katong Albigensian heresy. Magpakita tag example o sa panudlo sa Albigensian heresy ha, kay isa man ni sa kanang gilitok ni Julito Daig nga gilotos. So unsa de ilahang panudlo sa Albigensia? Matingala ko anong ingon sa mga SDA nga mga Kristiyano kuno daw. Ha? Ano tanaw na Albigensian heresy. Okay, ito pangitaon dire ang Albigensian heresy.
nato sa kuan sa history to. Albigensian heresy mo nilang doktrina oh. Ipunta ka silang doktrina ha. No, mo nilang doktrina bro. Oh. The Albigensian heresy. Those who began the Albigensian heresy can scarcely be called evangelical reformers, for their belief seems to have come from Persia in the East and really formed a new religion. They were called Albigensians from the town of Albi in France and were also known as Cathari. Oh. They were found in great numbers in southern France, northern Spain, and northern Italy in the 12th and 13th centuries. Some of their doctrines were, una nilang doktrina bro, there are two gods, de dunay duha ka buk Dios. Nya kanara ba nga gods, demigod o kay small g? There are two gods. One of evil and one of good. Now ikaduha, all material things are bad. Marriage is wrong. Free love and suicide are good. Number 3, the church is part of Satan's kingdom because it owns material things. Number 4, all animal foods are to be avoided. So kaning grupuhan nanudlo ni sila nga sayop ang magminyo. Uyab-uyab lang, libin-libin lang, pero di mo magminyo. Unya, maayo nang mag-suicide. Sa dengi research na ko ang background sa igingog suicide, ang ilaha di ani fasting, why kan anay taman sa mamatay. Di suicide, molog lagi apog suicide. Suicide are good. So mo nilang panudlo. Nya nasakpan man sa simbahan ni sila. Kaya nasakpan man gi-report sa gobyerno. Karon ang gobyerno gidakop sa gobyerno, gusto sa gobyerno nga i-renounce sila ni nga pagtuo. Kung di nila i-renounce, ma-torture man sila. O nya kay gahi man yun. Di man nila i-renounce ni nga pagtuo, motong na torture sila. Hinungdan ang simbahan, nangayog sorry sa gobyerno, sa mga tao, at isip pagpailang sila mo nagtugyan ani sa gobyerno ni mga tawhanan ni. Pero dili ni mga Kristiyano. Kay dili man panudlo sa Kristiyano nga sayop ang magminyo. Dili panudlo sa Kristiyano nga mag-live-in ra mo. Dili panudlo sa Kristiyano nga mag-suicide. Dili panudlo sa Kristiyano nga dunay duha ka Dios sa maayog sa dautan. Dili pagtulunan sa Kristiyano nga ang simbahan ko mo kay dunay material nga mga butang sa aman ng bangko. Inyong simbahan na ibangko nila misa, iyan na siyawa mo lang doktrina. Oh, nya tanang karne nga mananap, bawal. Na siya bro. Anang Albigensian pundok na siya? Yes bro, pundok na sila bro, mga Albigenses, mga Albi gikan sa France. Kinsa ang emperador pa na sa una ang asa man to nagsugid ang wala na Roman Empire ni panahon na. Wala na Roman Empire. Pero asa man nila gisugid nga kanang kuana ang ilang doktrina mali. Kuan sila dayon kinsa may kuan nila ato, kinsa may kumbaga pangulo ba. Wala may giingon diri sa ilahang pangulo pero na-record siya as heresy tungod sa ilang panudlo. Kung yung galing heresy gali panudlo man na, for example, dunay irehes kaniadto nga nlag Arios. Ang irehes nga si Arios nanudlo siya nga si Kristo dili tinuod nga Dios. Si Kristo dili Dios, panudlo na ni Arios. Usa na. Unya si Nestorius pod, irehes pod to, nanudlo pod si Nestorius kaniadto nga si Kristo adunay duha ka persona. Persona sa pagka-Dios o persona sa pagkatao. O mo ha persona dili kinaiya persona. O nang nay mga irehes. Napoy irehes kaniadto iconoclast, manulod og simbahan, atakihon ng membro kay mamua og mga larawan. Usa na? Mao na siya nga Sige, go ahead bro, go ahead. Sige, balhin na ko laay kuan. Siyempre,
ang ako lang kuan nganong na first pope si Pedro nga tulis man to siya. Usa pa si Pedro wa siya ka abot og Roma. Nya nganong na first pope man to siya ninyo. Okay, ano yan to bag? Seventh-day Adventist ka bro, dili? Seventh-day Adventist. Seventh-day Adventist. So, dako imong pagtunga wa siya nakatog Roma. Unya kay usaha man na karon makapakita kog ebidensya karon gikan sa inyo ang libro nga mga buhat sa mga apostoles nga si Pedro nakaadto og Roma. Usaha man na ron? Ako bro, sa mga parte sa among basahon, wala akong mag-focus sa nagbasa o wala pa na Biblia ra gyud ang So, dili ka mo sa inyong panudlo sa inyong libro nga mga buhat sa mga apostoles. wala man ako mo kung ana. Hindi ko mo base ana nga basahon namo kay wala ko maka-open ana. Ako i-open bro para nimo kay makapakita mo kog file dire. Wala na siya problema bro pero Oh, dili problema na bro kay ang imong gisulti karon wala nakaadto og Roma. Pero inyong libro nagsulti nakaadto siya og Roma ato bagay siya gipatay. Acts of the Apostles unya ako lang padak-an gamay na para makita gyud. Nya ang author ana Ellen G. White Ellen G. White ang author so ato ta karon sa Lara bro. Lara nakita nimo? Ingon dire, in the providence of God, Peter was permitted to close his ministry in Rome, where his imprisonment was ordered by the Emperor Nero about the time of Paul's final arrest. Thus the two veteran apostles, who for many years had been widely separated in their labors, were to bear their last witness for Christ in the world's metropolis and upon its soil to shed their blood as the seed of a vast harvest of saint and martyrs. Ato na yung Ibisaya ha. Copy sa nako. Ano to nga briha Google Translate, no? That Google. Tabrihan sa Google Translate. Kung saan na siya sa Binisaya. Atong imuong Cebuano na okay unim siya niya sa probinsya sa Dios si Pedro gitugutan sa pagtapos sa iyang misyon ministeryo niya sa Roma diin ang iyang pagkabilanggo gimando sa Emperador Nero maitungod sa panahon sa katapusang pagdakop kang Pablo busa ang duha ka veterano nga apostoles mga tao kiyan sa sulod sa daghang katuigan kay nabulag sa ilang mga paghago sa paghatag sa ilang katapusang saksi alang kang Kristo sa syudad sa kalibutan ug sa ibabaw sa yuta nini sa pag-ula sa ilang dugo ingon nga ang binhi sa usa ka halapad nga anihonon sa mga santos ug martir. Sa ato pa bro, ang inyong libro mismo nagsulti si Apostol Pedro didto gipatay sa Roma. Dito natapos ang iyang misyon sa Roma. Ang nagpapatay siya si Emperador Nero. Sa lahat nga pagkasulti, si Apostol Pedro nakaadto siya og Roma. Na ko ebidensya ha, nga si Apostol Pedro nakaadto sa Roma. Sunod na po, dahil mo na po ang kuha na po din nganong nahimo siyang unang Santo Papa. Kaya ang kanang Santo Papa bro, itawag mo na siya Bishop of Rome. Ang unang Bishop of Rome si Apostol Pedro man. Siya man ang unang Bishop of Rome, na. Siya ang Bishop of Rome. Wala unta siya lutusa sa ni Nero, wala unta siya ipapatay kay Bishop gud siya. Bishop siya sa ato pa kuan na siya most reverend kuan siya dako nga opisyal sumala gud ron ang papa gud pinakadako nga opisyal sa tibok kalibutan nakit sa may mga mapatay na Santo Papa opisyal mo na ug sa panahon ni Pedro
og siya og bishop siya, wala untay mo patay niya, mas under niya ang katawhan sa tibuok kalibutan ug mao manggaling nga bishop siya, di Okay, ba? ako tubagon na. Oh. Okay. Sa iyang pagka-obispo, siya ang pinakaunang target sa emperador sa Roma nga si Emperador Nero. Nganuman, kay dili man good manimba ang mga Katoliko sa kuan, ang mga Kristiyano sa ilahang Dios. Atong basahon sa istorya, sa giingon sa istorya, mo na giingon sa kasaysayan. The Roman persecution. The Roman persecution, so the chief reason why the Roman government persecuted the Christians were, unsay mga rason nga nung gi-persecute sa Roman government ang Kristiyano. Una, the Christians denied the Roman gods. Ang mga Kristiyano panguluhan ni Pedro, dili mo simba sa mga Diyos sa Romano. Unang suko ang Roman government sa ilaha. Ikaduha, Christian services were carried on secretly. Ang ilang mga misa gisaulog sekreto ra. Ikatulo, the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. Giluto sa Romanong gobyerno ang Iglesia Katolika. Di musugot ang gobyerno nga magpadayon ng Iglesia Katolika kay ang Iglesia Katolika wala nag-ila sa ilang mga Dios, wala ilha ang emperador nga Dios. Munang pertin lang sukua sa Iglesia Katolika. Such a government cannot permit, isla musugot yun, an organization like the Catholic Church to exist. Aning panahon na wala, dili under sa Santo Papa ang kuan, ang Roma. Naundang lang ang pangpanluto sa mga Kristiyano pagkahimo og emperador ni Emperador Constantino. Pagkakabig ni Constantino sa Kristyanismo, dito ra naundang ang luto sa Kristyanismo. Sa ito pa, panahon ni Emperador Nero, ilang ginalutos ang mga Kristiyano. Naundang lang na pagkahimog emperador ni Emperador Constantino. Mura na siya. Okay. Naundang to siya, no? 'Di ba? Naundang siya. Naundang pagkakuan kay nideklara man si Emperador Constantino nga undangon nagluto sa mga Kristiyano. Pero ganong naundang man to siya, kinsa may nagpaundang sa pagpanglutos ato sa mga Kristiyano, kinsa may nagpaundang, nabay nagkondena nga undangon na kay daghan ipamatay. Ang nagpaundang bro si Emperador Constantino sa dihang nakabig siya. Kaysa dihang nasa sa gubat, gipakitaan siya timaan sa krus sa langit, nga naay litra nagsulti in hoc signobensis, nga buti pasabot, pinaagi niining mong timaan, ikaw magmadaugon. Hingdaog si Emperador Constantino sa gubat, nakabig siya sa Kristyanismo. Sa dihang nakabig siya sa Kristyanismo, iyang gideklara nga undangon naglutos ang Kristyanismo. Undangon naglutos sa mga Kristiyano, wala na manghilabot nila, pasagdiis sila, manimba sila, manudlo na sila, pasagdiis sila. Ayaw na sila hilabti. Sukad nga nakabig si Emperador Constantino sa Kristyanismo. Ginam na sa inyo ang libro nga The National Sunday Law. The Emperor Constantine became a Christian. Ginam na sa inyo ang kuan, libro. Okay na, nagpabautismo pagani na si Constantine. Ang pangutana, ang kaning pag-undang sa bishop, aw kaning pag-undang sa pagpanglutos, naman po yung ubang kasaysayan nga gipaundang ang pagpanglutos atong usa ka emperador ba to siya, hari, nga gipadakop niya ang nanglutos, di ba bishop gyapon to siya Dili ang ay, gidakop nila aron maundang ang pagpanglutos. di na mao bro. Walay, dili na mao bro.
Kay sa nga lang nga naglutos sila, wa sila hunong silang paglutos. Nahunong lang ilang lutos sa dihang kuan. Gipaundang ni Emperador Constantino. Wala laing nakahimo ana ang uban ingog mohunong miglutos basta inyong isurrender ang inyong bishop. Pero sa dihang nasurrender si Pope Alexander, padayon man gihapon ang ilahang paglutos gihapon. Naundang na gyud siya paglingkod ni Constantino. Sa to pa bro, mao man na ila sulte nga isurrender nila si Alexander. Sa to pa si Alexander bishop to siya. Bishop of Rome to siya. Isurrender ninyo na kay mo ang ilang mo kung una mao ni murag bitaw ka ng war against drug, kabantay ka ng war against drug. Kung madakpan nila ang drug lord, lang hunahunong tanang negosyo. May magkanaray drug lord, aga mag drug lord dito. So once gali ang ilang una madakpan nila ang obispo, tanang mga galamay ato, mga pare nga nasa ilalo, mga membro, mga hadlok to sila. Kaya nga naman ang ilang leader mismo nadakpan na. Muna ilang hunahuna, muna ilang dakpo na kung madakpan na mo isurrender inyo ang obispo kay muunong miglotos kay ilang mang giterorize sa mga Kristiyano. So ilang na isurrender nila ang ilang pope, pero ang pope mismo ang musurrender siya kogalingon, iyang gitahan niyang kogalingon aron sa pagtuo nga iundang ang lutos. Pero wa man gyapon undang nga padayon man gyapon ginalutos gyapon ng Kristiyano. Mo to hinungdan nga abot ni Constantino nakabig siya di ato na nahunong gyud ang lutos. Sa to pa sa kanang panahon sa pagpanglutos, walay anti-pop dira, walay anti-pop. Ang kanang anti-pop bro, kuan siya. Kanang wala pa anti-pop ana. Wala pa anti-pop kaya ang anti-pop diri naman nagsugod kang kuan. Sa tuiga jud lang tanaw na ko ha. O tanaw sa tuigan nagsugod ang anti-pop. List of popes. List of popes. Tanaw na to. Kung sa tuigan ng sugod ang mga anti-pop. Okay. Oh. Ang anti-pop diri nagsugod sa tuig 115. O, nani anti-pop? Sa tuig 115. Pero human na ni siya, human na napatay si Apostol Pedro ani. Kinapatay si Apostol Pedro tuig 67 man. Unya, ning gawas ang pinakaunang anti-pop tuig 115. So padayon pa ang kuan ani. Ang lutos sa Kristiyanos ani kapadayon pa ang lutos sa Kristiyanos kay nihunong sila og lutos katumang 300 pagkahimo ko ni Constantino nahimo siya og kanang kuan emperador dito ra nahunong. So naa ni antipop ato panahon naa si Gaius, naa si Novasian, naa si Callistus, naa si Hippolytus, naa si Sistos. Oh, mo na mga antipop bro. Sakto. Sa to 270. Kinsa may antipop ana? Sa tuig 270? 2070? To 70. 270 lagi, 270. Sa tuig 270, ang sa tupapa diya si Saint Dionysius, walay antipop ana bro. Walay antipop. Dili ba ang nagpaundang sa pagpamatay si Napoleon Bonaparte? Dili ba to siya? Si Napoleon, usa siya sa tigpatay. Unsa man tuig si Napoleon di ay? Kaya na ako na... Gara, ate pakita sa screen, no? Ara, no? 268, 260, 268 si Pope Dionysius. Dayon, nahuman siya, 268. So, nipuli niya si Pope Felix I, 269 to 274. Then, napulihan siya ni Pope Eutychian, then Pope Caius. So, ning gawas ning kuan, panday, Pope Marcellinus, walay antipop sa tuig 270. Wala pa na siya. Sige, balik ta ka Constantine. Di ba si Constantine, ning pa-bautismo to siya sa Kristyanismo?
Ang nagkuhan siya bro, murag nahimo siyang Kristiyano bro, nagtinga na to si Constantine bro. Na siya sa Oo, iyang kuhan ba, deathbed niya ba, pero nagtinga na siya. katong panahon ni Constantine, Ah, wanto siya kining sige pagyapon ang pagpanglutos ato. wala na pagkuhan na niya, paglingkod na niya dayon nakigubat si Constantine sa iyang kontra din nidaog siya. Dito na siya nakabik sa Kristyanismo. Then human kuhan siya gipahunong niya ang tanang mga atake. Gipahunong niya ang mga atake sa Kristiyanos. Gibadlong niya itong mga sundalo nga si pangaway sa Kristiyanos. Nahimong amigo ang Kristiyanos ug ang gobyerno. No na. Ah, sato pa si 'di ba si Constantine pagano to siya no? Pagano siya sa wala pa siya na Kristiyano. Oh, pagalo si Constantino, bay po siya nimong Oo. Kristiyano. Karon kay pagano si Constantino sato pa ning pa-Christianize siya sa Kristiyano, nagpabautismo sa Kristiyano sa panahon nga hilimatyo na siya. Mm. Ang pagkahuman na, 'di ba na nahimo na siyang Kristiyano? Oh. 'Di ba ning balhin siya sa Torque sa Constantinople, gibiyaan niya ang iyahang trono sa Roma. Tama ba? Ang ako ni wako kabalo da dapita kan naging ni mong gibiyaan niya yung trono niya. Gi Naaman na sa istorya mo sa to istorya na basahan ako sa Google. Nga pagbiya niya sa iyang trono, nimbalhin sa Constantinople. Kisa may Pero nipuli niya bro. Kisa pero nipuli kisa nipuli niya siyang trono bro. ang trono niya sa Roma, ang iyahang trono, ang iyahang sitro, gihatag na sa Papa. Wala lang ko kabalo kinsa to. Ay wala kay di lang maoy. Di na tinuod. Naay nagsunod niya nga laing emperador. Na ba? Naa. Kaya ang naghatag yun sa kuan si Constantine ang nagbuhi ng Papa sa Roma, siya mo'y naghatag sa iyahang otoridad eh. Dili. Otoridad ng Papa sa Roma eh. Dili. Naay nagsunod nga emperador kang Constantino. Ang tatanaw ni sinisunod ni Constantino ha. Namaro. Constantino. At tatanaw na Nero. Galba Otto. Tatanaw dire kasi isunod ni Constantino. Naay nisunod niya. Ano to ha? 300 Alexander Maximinus Gordian. Okay. Ano na to? Nasa na to sa listahan sa mga listahan sa mga emperador. Ara. Ay. Constantius mo din eh. Yun lang. Dara, Constantino. Ang nipuli niya bro si Constantine II. Iyam ng anak. Oh, Constantine II. O niya gipulihan na po di Constance I. Nagipulihan na po di Constantius II. Then ni Magnentius. Then ni Vitranio. Then ni Potianus. Then ni Julian. Then ni Jovian. Then ni Valentinian. Ni Valens. Ni Procopius. Ni Gracian. Ni Magnus Maximus. Ni Valentinian. Ni Eugenius. Ni Theodosius. Arcadius, Honorius, Constantine III, Theodosius II, Priscus Attalus, Constantius III, Johannes, Valentinian III, Marcian, Petronius Maximus, Avitus, Majorian. Kisa nga sa ito papa, magiging yung gipasahan bro sa sitro. Ang kanang gipulihan guro ni Constantine, ang nagsunod ni Constantine, basig diha na sa Torque, dili ba? Dili, oy. Kaya di ba nang balhin siya sa Constantinople, wala pa siya mamatay? Imposible po asa niya ihatag tong iyahang Natulo sa
Natural bro, ug mo ang emperador mo mahuman na iyang termino bro, iya gyud nang ikuha siyang successor. O iyang successor iyang anak oh. Oh, O nya kay nagpadayon pa man siya lagi sa Constantinople, nya gibiyaan man niya ang Roma. Unsa may hinungdan niya ato nganong gibiyaan man niya ang Roma? gibiyaan niyang ang iyang kuha niya, yung gibiyaan tuig Mayo 337 AD niya gibiyaan ang iyang trono. Ang nagsugod siya July 25 tuig 306 sa iyang pagka-emperador. Then nahuman siya og May 22 tuig 337. Unya pagka September pira ka bulan ni puli na ang iyang anak. September so kuan ra May, June, July, August. So upat ra ka bulan human ni undang si Emperador Constantino sa kuan sa iyang pagka-emperador mipuli ang iyang anak. Mipuli. Oh. Sa ato pa, namatay si Constantino tuig kuan 340. So, mo kuan siya bro, kanang wala siya ingog ka nang gikuanan. Kisa nga sa to pa may imong ipasabot yung mga gitunulan niya siyang sitro. Sige bro, ako lang to i-research ko kinsa to, ako lang tong balikon to ako nabasa. Basig, Wala na ako basig ibakakan ka sa SDA ana bro. wala na kita na ko na sa Google, lison man tagkuan sa Google ko usahay. Budlay man ni kayo ni pangitao ni mga laray sa mga papa ba. List of popes. Sige, alit na punta sa list of popes, dara. List of popes, din na punta. Kisa mga arang. Kisa man nila yung gitunulan. Kisa nga ting gitunulan kay kung naila yung gitunulan, dapat wala na emperador kay ang nipuli ang sa tupapa magka. Sa to pa nagya po emperador katong paghawa niya sa Roma. Na, iyang anak mo nipuli. Ikaw bitog ingon iha tong anak. Nya anong Ne, na title man sa Roman Catholic Church ang kanang pangalan nga Roma. nganong sige kana lami na nga pangutana. Nganong na title ang Roma sa Roman Catholic Church? Atong basahon ng kuan. Ang gisulti sa kasaysayan may tungod ana na diri sa kuan sa ang dating daan references dara. Ara ingon dire the word Roman, the word Roman was inserted to signify that the authority of the church centers in the Bishop of Rome, who from the time of Saint Peter has always exercised the primacy of jurisdiction within the church. Butangan da siya og Roman sa title nga Roman Catholic Church tungod kay ang iyahang authority, ang authority sa iglesia nakasentro sa Bishop of Rome. Muna gibutangan siya og Roman sa pangalan. Unya. Sa ato pa, ang inyong pagtulunan nagikan sa Roma, wala sa Jerusalem. Di po na mga bro. Ang Iglesia Katolika nagikan sa Jerusalem, itabok sa Roma. Di ba mo nagingon sa Biblia? Nagsugod sa Jerusalem. Atong basahon, ato sa unang basahon sa Biblia o sa ha? Sige. Sa Biblia, gitukod ang iglesia sa kanang Jerusalem. Unya, matod pa sa Mateo 21:43 niingon dire, og midugang pagsulti si Jesus, sultihan ko kamo nga ang mga panalangin sa paghari sa Dios kuhaon gikan kaninyo. Ato ni basahon sa laing Bisaya be karo klaro be. Mipadayon si Jesus sa pag-ingon kanila, mao nga kini ang hinungdan nga dili na maghari ang Dios kaninyo, kundili ngadto na sa mga tawo nga nagatuman sa iyang mga ipabuhat. Sa to paggibalhin sila laing nasod. Unya ang gibalhin nga nasod Roma, buhat 23:11. Ingon dire nya na bagagabi
ang Ginoo mitong hatupad kang Pablo ug miingon, ayaw ka hadlok. Ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usab kanako didto sa Roma. Mo nang naabot sila Roma kay ang ilang mission from Jerusalem man to Roma. Naabot sila Roma. Nya karon ng Iglesia Katolika, diin man nagsugod ang Iglesia Katolika. Ato na po tanawon na po sa history na po. Diin nagsugod ang Iglesia Katolika, ang Roman Catholic Church, asa siya nagsugod. Oh. Ingon din ni karon sa kani. Oh. The New Book of Knowledge, Volume 16, page 181. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. Nagsugod ang Roman Catholic Church sa Jerusalem. Wala siya nagsugod sa Roma. Sa Jerusalem siya nagsugod. Oh. Laila. Hello bro, oh. Na ebidensya na to, natay mga referensya diri may pakita ang kuan ang Roman Catholic nagsugod sa Jerusalem dili sa Roma. Na basa naman ako bro. Pero admit ito ka ba bro nga si ang nasod sa Israel sa una ang naghari Roma, nasakop sa Roma, Roman Empire. Oh, katong panahon ni kuan, panahon ni Kristo na under siya sa Roman Empire. Okay siya no, mga soldado rito, mga Romano no. Mo nagkuan ng mga ni Kristo nagdakop. Akupado nila. Ha? Akupado nila ang Roma. Ay ang Israel. Ay siyempre sila may nagperde sa Israel kay itagna naman to sa Ginoo nga ipaperde niya ang iyahang bayan. Mo na siya nga kuan. Mo na nga Roma. Ubos ang tan-aw sa Roma sa Kristiyanos kay ang mga unang miyembro sa Kristiyanos kay mga Hudiyo man, ubos ilang lantaw. Ubos ina ilang ginalutos. Muna kontra yun ng Kristiyano sa kaniadto o ang Roman Empire. Nagkaamigo lang sila sa dihang nakabig si Constantino.